Nag-init ang ulo ng mga kongresista sa tila paulit-ulit na pagsisinungaling at pag-iwas sa tanong ni dismissed Banban Mayor Alice Guo sa pagharap niya sa Quad Committee hearing ng Kamara kahapon. Dahil dyan, si Guo ay pinasight in contempt ng mga kongresista. Si Mel Lesmora sa detalye. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman, Alice Go Akagowaping is cited in contempt. Unang pagharap pa lang sa House Quad Committee, agad nang napatawan ng contempt order si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Hindi kasi nagustuhan ng mga kongresista ang umano'y paulit-ulit na pagsisinungaling niya. Tulad sa usapin kung bakit hindi siya nagpiyansa, gayong may kakayanan naman siyang magbayad. 180,000. 180,000 and then you didn't bail out? Hindi ka nag-bail? Mr. Chair, may mga ibang mga Mga ano? contempt pa rin daw pong iba, kaya Hindi. Ito. With the indulgence again of... Yes, go ahead, sir. Go ahead. Hindi. Congressman That is Paduano. a deliberate move to you. From you. With your lawyer na hindi kayo nag-bail kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP Custodial Facility. Kaya hindi kayo nag-bail. Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Again, you're lying. Oh, you're fooling this country. You're fooling the Filipino people. Sa iba pang bahagi ng pagdinig, ilang beses ding nag-init ang ulo ng mga mambabatas dahil kung hindi man nagsisinungaling, umiiwas naman umano sa pagsagot ang dating alkalde. Maging ang plano ni Guo sa eleksyon, hindi nakalampas sa mga mambabatas. Malapit na po ang filing ng mga kandidato. May balak po ba kayong tumakbo pa na mayor ng Bamban Tarlac? Your Honor, as of the moment po, wala pa po akong definite po na decision for that po. Isa lang si Guo sa tatlong dating alkalde na humarap sa ika-6 na pagdinig ng Quadcom tungkol sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings. Humarap din sa investigasyon si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Emosyonal siya nang ilahad ang kalbaryong pinagdaanan matapos siyang idawit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal na droga kahit wala naman umano siyang kinalaman dito. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Ibinulgar din ni Mabilog na may ilang personalidad na nais umano ng dating administrasyon na ipadawit sa kanya sa illegal na droga. Now, you mentioned about if you come crime, dalawang pwedeng mangyari. Based on the accounts in your affidavit, you were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. You answer yes or no. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Si dating Cebu City Mayor Tomas Osmeña naman, may mga revelasyon din patungkol sa EJK noon. It's not only drug suspects who were killed. There were policemen who were killed. And there were other people, innocent people who were jailed, jailing students, SK officials, preventing them from voting. These are all documented. Nito lang nakaraang linggo, una nang iginiit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi nababahala si dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing kasabay ng pagbatikos sa joint panel.
Ang asawa ni Roque na si Myla, pinatawan na rin ang show cause order ng Quadcom. Si Cassandra Leong naman na idinadawit sa illegal pogo, na cite in contempt na naman sa ikalawang pagkakataon. Sa mga susunod na araw at linggo, inaasang ipagpapatuloy pa ng mga kongresista ang kanilang Quadcom hearings hanggat mapanaig ang katotohanan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.